Hi guys, I'm Paula. I'm Pam, and we're Two Piece Chicks. Welcome back to our 41s. 41 nga ba? 41st. 41s. 41st episode. Okay, kita mo Episode naman yan. 41. At dahil last week ngayon, last Sunday, okay. Binilang na namin to guys, okay na siya. So it's the last Sunday of June. Which means it's another episode of Flaming Hot Chicks. Kung saan ipipilit namin ang mga gusto namin ulit. At magre-reklamo kami sa Correct. mga bagay na hindi namin kikilusan. Mga bagay na hindi namin control. Oo. Kaya nireklamo na lang namin. Okay, so totoo naman. Oo. So once a month, hindi talaga kami inspirational, guys. Oo, once a month kami, toxic. Oo, toxic kami. So yan, welcome to Flaming Hot Chicks. Welcome to Flaming Hot Chicks. First, ng June. natin, hot take. So basically, kung ito ang first episode mo ng Flaming Hot Chicks, yun nga, mag-share kami ng unpopular opinion, mga things we need to normalize, mga things we need to call out. Na hindi lahat ay mag-a-agree kayo. Oo, okay, at pwede kaming twist. ma-cancel na bago pa kami ma-monetize, na-cancel na kami. Okay lang yun. Okay. At least na labas namin. Okay. Okay. Mauna ka na. Mauna na ako. I should normalize. Ako lang. We should normalize saying I love you. Not just sa mga jowa, ganyan. Like sa parents, ganyan. Okay. Kasi diba sa atin, growing up, hindi naman ma-I love you. Kasi si daddy naman, hindi naman din ma-I love you. Pero lately, kay mama kahit sa chat lang, hindi naman laging love you, hi, love you. Hindi naman ganon. Kahit yung sa chat lang, ganon. Kasi parang parang naalala ko nga nun, parang sobrang cringe kapag nag-I love you ka sa parents mo. Mag-I love you ka lang pag birthday, Mother's Day, Father's Day, ganyan. So parang sa akin dapat we normalize it. Na we say it kahit na walang special occasion. Okay, but this applies to people na hindi ka romantically in love with. Yeah, you're not romantically involved. Bas kasi I believe personally, sacred dapat yung I love you in romantic relations, in romantic connections. Pero sa ganyan, mga familial, ganyan, platonic friendship, ganyan, I agree na we should normalize it. Oo. Ganyan, hindi siya dapat cringe. Hindi siya dapat cringe. Yeah, dapat nga naman, dapat nga kaya ka friends with somebody because partly you love them, di ba? Yeah. Ganyan. Tapos, ayun nga, kailangan lang, kailangan meron lang siyang restrictions when it comes to romantic love, I guess. True naman. Oo, kasi parang sa akin cringe yun kapag nag-I love you ka sa someone na hindi ka naman romantically you're not involved with in any way. In any way. True. No. Syempre cringe yun. Pero, ayan, normal, kami kasi talaga growing up, ako, aminin ko, medyo cringe pa rin sa akin pag nag-I love you ako sa friends, yan, kay mama, ganyan, minsan meron akong cringe factor. Pero, tinatry ko na din siyang i-verbalize din na as much as I can, ganyan. At, I think kay mama, parang mabilis yung transition. Like, hindi naman kami before dati, hindi naman kami ganun na ma-I love you sa parents. Kahit naman din kay daddy nun, hindi naman. Pero parang lately, parang normal na yung ganun. Love you, ganyan. Tapos kahit nga sa siblings, kahit na kay kuya, minsan nag-I love you ako sa kanya ng kahit di ko naman siya love. Hindi, joke lang. Ayun, yung normal. Like, normal. kahit sa GC, love you guys, ganyan. Yan. Kasi kami growing up talaga walang ganun. Oo, walang ganun. Kasi yun nga, parang cringe na mag-I love you. Tapos parang laging emotional kapag nag-I love you. Parang, oh my God, thank you ma, I love you so much. Ganyan. Pero siya, parang hindi siya, kumbaga, parang hindi naman siya din dati ginagawa. Parang ganun. Na-learn lang ngayon. And then I feel like, kasi meron ako mga nakakausap na hindi daw sila ganun sa family. Na hindi sila ma-I love you, ganyan. Tapos parang sinasabi ko, ganyan kami ngayon. Kahit nga sa mga kapatid ko, nag-I love you ako minsan ganyan. And
feeling ko dapat hindi yun cringe and normalize natin. Kahit sa friends. Kasi parang, si Bea ganyan eh. Lagi siyang, nag-I love you sa akin. Tapos binababaan ko siya. Hindi ko pa na-learn ko na lang din na na okay lang din pala kahit sa friends na magsabi ka ng gano'n na like pag binababa namin yung call, love you, bye, gano'n. Love you mo, may gano'n pa nga. What do you think that the cringe, where do you think that came from? Feeling ko, sa akin lang personally, parang feeling ko kasi, sa special occasions lang kasi siya lagi dapat sinasabi. Mm-hmm. So parang yun, parang growing up, parang hindi normal dapat na sinasabi mo. Sasabihin mo lang siya kapag yun nga, birthday. May special occasion. Father's Day, ganyan. So parang hindi siya normal, basically, ganun. Okay, the cringe is just because it's not do you feel kasi, na it's not usual? It's not, okay. Kaya parang we have to normalize it para walang cringe na factor na, lalo kapag family, nanay, tatay, ganyan. True. 'Di ba? Kasi minsan kahit sa siblings medyo cringe eh. Pero dapat hindi. Ganyan para kasi kailan mo sasabihin? True. Pag wala ka na. Pag wala na. Laging gano'n eh. Walang ibang choice. Walang ibang choice. Lagi yung mamamatay ka yung kabilang choice. Kasi yun yung extreme. Para ma-push talaga into action, kailangan ma-normalize natin. Kailangan yung kabilang side mamatay ka eh. Gano'n. Kasi how else will you, diba? How else will you be forced to execute kung walang life at stake? Grabe, I love you lang naman. Namatay ka pa. So yan ang yan ang one thing we should normalize. Yeah, but ako personally, I draw the line sa romantic relationships because pag sa akin kasi yung pagsasabi ng I love you in romantic relationship, that seals it. Like parang it's the same as saying I'm committed to you. Yun na. Oo naman. Hindi naman pwedeng ka lang you give your I love you to everyone. Okay. Give your smile to everyone. But give your heart to only one. Ayan, yan yung mga sinusulat namin sa slam book namin dati. Yung mga motto namin dati. Kaloka. Ayan, okay. So, normalize I love yous with people that you actually love. You actually love. Okay. Yes. Well, that makes sense. Okay. Sige, ito medyo, nagsimula tayo sa medyo seryosong, sa medyo seryosong topic. Ito sa akin medyo ewan ko kung, feeling ko ako lang naman yung may gusto dito. Pero, sana po, yung mga sidecar ng tricycle, kasya yung mga 6-footer. At least. Kasi alam mo ba, itong buong linggong to, yung mga nasakyan kong tricycle, nakaganon ako sa loob. Nakatiklop ako, naka-fetal position ako sa loob, guys. And I'm only 5'7". Oo. So, paano pa yung mga 6-footer? Paano pa yung mga mas matatangkad sa akin? So, sana, wish ko lang, mas standardize yung sukat ng height ng sidecar ng tricycle. Ang wish ko sana ay ma-decommission sana. Uy, kawawa naman yung mga tricycle. I-upgrade lang natin to e-trike. Yung e-trike sa Bora, ganon, yung malaki. Yung parang siyang jeep. Yung mini jeep. Maliit na jeep. Nakalimutan ko na yung pinaglalaban ko. Yung trike. Na sidecar na trike. Okay. Well, feeling ko kasi lang naman yon. Basta wag niyong pilitin punuin eh. Okay. Tapos naglagay ka pa dun sa baby seat eh. Na parang yung nilagay mo dun sa baby seat ay baby. Six-footer din yung ako baby lang eh. Grown adult din yung nilagay mo. Six-footer din yung nilagay mo eh. Diba? Pero kasi, ako naman kasi, di ba yung, feeling ko na-share ko na to sa mga previous episodes na pag sumasakay ng tricycle, dun sa seat na upuan ko, ako lang yung nakaupo doon, make sure ko. Binabayaran ko na, ganyan. Pero ang challenge kasi minsan nami-meet kasi yung yung height. Okay. Yung luwag kasi minsan, yun yung kaya mong bayaran. Pero yung height, hindi mo kayang bayaran yun. Kasi kung ano yung limit ng tricycle, yun na yun. True naman din. Alam nga naman butasan mo yun. May ganun ka, may sunroof yung may sunroof yung tricycle. Kuya, bayaran kita 200. Paki-open nga yung sunroof mo, kuya. Tapos yung kalahati ng mo nakalabas yung ulo mo ganyan. Hindi, ang sa akin lang,
Pwede naman yon. Kasi kung i-upgrade mo na lang din naman, mag-upgrade ka na ito e-trike na mukhang jeep. Pero ano kasi, feeling ko, sa Boracay mag-work yun. Kasi, Dahil sa yung kalsada. Kalsada, pwede oo. naman. Pero dito kasi, di ba? Hindi, ang dami na nga e-trike dyan Salbas Well, siguro. Oo. Para ano din, para sa bahay na lang sila mag-charge. Hindi bibili ng ano. Hindi, paano kung special ka? Bayaran mo yun lahat? Di ba? Di ba? Don't suicide. Ano sabihin mo? Magpa-diagnose ka. Ano kung special ka? Magpa-diagnose ka. Magpa-diagnose ka muna para malaman natin kung talagang special ka. Babayaran mo lahat. O so kung 6 yun, 6 lahat yung babayaran mo? Oo. Okay, medyo at least maluwag. Right? Kasya talaga yung 6. Hindi yung ang liit-liit na nga, 3 pa yung pinasok mo dun, di ba? Okay. So, yun lang naman ay sa akin lang din naman yun. Pero ang issue ko talaga is yung height. Gusto ko sana, kung if we're going to push through, if we're going to keep the tricycles that we have, at least dito sa Parañaque, sana may standard height yung sidecar. Kasi merong iba na parang ang compact talaga na feeling nila low rider, ang tawag doon. Para bang feeling nila Bugatti sila sa sobrang baba. Ay, alam mo ano din, gusto ko rin i-propose yung sana, yung standard yung clearance ng Kasi merong iba na sobrang baba. Sumasabit sa humps. Merong mga ganun. Lalo pag mabigat yung nakasakay. Ang hirap sakyan. True. Lalo kung mahina na yung tuhod mo, hindi ka na makakasakay sa ganun. True. Hindi siya senior friendly, ganyan. So, dapat, ayun lang naman sana, ang panawagan ko is standardize yung sukat ng sidecar ng tricycle. Oo. Pero gusto niya talaga yung e-trike. Gusto ko talaga yung e-trike. Kasi parang actually, parang mas efficient nga yun. Oo, tsaka din, parang less hindi, mawawalan ng trabaho yung iba. Kasi kung mas madaming capacity, konti lang yung kailangan mong trike, diba? Hindi kasi 6 din naman ang nasasakay ng tricycle dito. Ay, sa bagay kasi 2 sa likod. Yeah. Tapos 2 din sa back ride nung... Mag-iiba lang siya ng configuration. Mas komportable. Mas komportable, yes. Oo. Tsaka mas siguro, mas safe, ganyan na O tsaka less, harmful to the environment. Kasi electric na siya. Ayan. Ay, push natin yan. Mga politiko dyan, bili kayo ng e-trike. Okay. Para walang kolorum na e-trike. Bibili na lang sila. True. Diba? Hindi nyo naisip yun. Next kung hot take, dapat walang sabaw ang adobo. Ang adobo dapat dry siya. Kung meron man siyang sabaw yung mantika nung adobo. Yung adobo ni mama, ganun. Ako gusto ko may sarsa yung adobo. Hindi yung sarsa okay lang yung sabaw. Yung malabnaw. Oo, bawal. Yung para siyang na siya, papunta na siyang bulalo, ganun. Iba na yun. Sobrang daming tubig. Oo. Well, makikita mo yun sa mga karinderya, yung mga tinitinda nilang adobo, ganyan. Para yung adobo nga ni mama, yung sarsa siya, yung sobrang actually parang yung adobo na dinidescribe mo, yung wala siyang sarsa, as in yung pinaka-liquid niya is yung oil. Yung oil nung kung ano man yung meat nung adobo mo. Kasi yung sarsa nandun sa loob ng nandun sa muscle fibers nung baboy ng chicken, ganyan. Masarap nga naman yun yung ganong adobo. Na adobo. Legit adobo. Kasi kasi ganun yung nakalakihan natin na adobo. Ako ang gusto ko rin yung may sarsa, yung hindi lang yung oil nung meat or nung chicken. Sarsa, as in yung siya, yung ba ang sarsa? Parang sauce siya may... na yung hindi siya yung malabnaw. Oo, hindi siya malabnaw. Oo, yun. Yun okay lang. Pero kasi gusto ko yung ilalagay ko sa kanin yun masarap. Mukha na siyang pares, yung ganyan. Pares. Oo, yung may sabaw. Talaga yung papunta ng bula. Oo, may sabaw siya. Kasi yun nga, yung nakalakihan naming adobo, ganon. And si Kit kasi, ayaw niya sa dry na adobo. And it makes me so sad. So gusto niya yung sabaw talaga? Gusto niya may sabaw. May sabaw yung adobo. Kung may hindi dry,
Parang papuntang sarsa pero hindi sarsa. Parang ganyan. And ayun, I've been eating masabaw na adobo. Kasi ayaw niya ng dry na adobo. And gusto ko talaga yung dry na adobo. Actually, ayoko yung food na, ayoko talaga yung pagkain na na may sabaw. Totoo? May sabaw na transparent. Like yung tinola, I hate it. Okay. I hate it But talaga. sinigang is good for you. Sinigang na hindi transparent yung sabaw. Okay, so kailangan talaga natutunaw doon yung gabi, Like yung ganyan. Sinigang na walang gabi. Like, why? True. Kasi ang nilagay nila labanos, nakakaloka. Ang labanos ay belong lang sa sinigang na bangus. Oo. Hindi siya belong sa sinigang na baboy. Yes, Dapat agree. gabi ang ilagay mo. Yung gabi na sobrang lambot niya, tapos nagaano siya Yung parang namamash na siya dun sa sabaw. Ganun na sinigang. True. Pero yung mga... Sinigang na baboy, guys, ha? Pero yung sinigang na bangus is different kasi. Oo. Ayoko yung mga ulam na ganun. Like nilaga. Hindi ko siya masyadong bet. Talaga Basta yung soup niya, hindi siya sarsa. Okay. Basta transparent nga yung soup. Oo, So like tinola, nilaga minsan. Although si mama kasi, rich siya magnilaga di ba? Lalo pag baka. Pero pag yung mga ganun na I don't like it talaga. Kaya ayoko din ng medyo masabaw na food. Gusto ko dry talaga siya. Kahit yung yung corned beef, gusto nikit yung may sabaw konti. Yung may siya, tubig. Ako din. Girl, gusto ko yung corned beef na tostado. Well, masarap din naman yung tostadong corned beef. Pero parang kasi, parang mas enjoyable siya. For me, mas enjoyable siya sa rice pag meron siyang konting sabaw. Hindi, kasi sa sabawan, mo siya, parang mo siya, tawag dyan, papaliguan mo siya ng ketchup, tomato ketchup, ganyan. Yung sa toasted. Oo, actually, sarap. Ganon ang trip ko. Kaya dapat ang adobo is nung birthday ni mama, ang sarap ng adobo. Guys, panalo. Sabi ko kay mama, paano mo na-reach yung ganyang adobo? Kasi yung adobo ko hindi nagaganyan. Hindi siya, yung... Hindi natutuyo yung sabaw. Kasi yung pag hiniwa mo yung baboy ng adobo ni mama, brown din yung loob. Oo, nandun nga nandun yung flavor sa loob. Oo. So, sabi ko, paano mo nagawa yun? Hindi ko magawa yun kahit 3 oras ko ng pakuluan niya. Hindi naman. Kahit sobrang tagal na kumukulo nung ko. Hindi siya nagiging... Hindi nanunuot. Nanunuot yung Tapos yun, kwento naman niya. Nakalimutan ko, natatanong ko ulit mamaya. Kung paano. Nag-adobo, pero yun ang hot take ko, dapat walang sabawang adobo. Dapat dry siya. Pero ngayon ko lang nalaman na ayaw mo ng ulam na transparent yung sabaw. Ayoko. Ayoko ng... Well, actually, to be honest, hindi ako bumibili ng sinabawang ulam na yun nga, yung transparent yung sabaw. Hindi ako kumakain nun kapag hindi yung mom namin yung nagluto. Oo, yung bibili mo siya sa... Kasi parang sketchy. True. Pag bumibili ako sa labas, yung mga dry. Either kahit masarsa, hindi ako bibili sa labas. Yung mga dry. Oo. Yan, mga fried chicken, essentially, mga fried. Minsan bumibili ako ng masarsa. Pero yung mga binibili ko lang is yung sure ako na natikman ko na at nabetan ko naman. Ganyan. So, minsan nagtatry ako ganyan sa labas ng mga mga minudo, mga afritada, ganyan. Even adobo, sometimes. Ganyan. Pero pag hindi ko siya nabetan, hindi na ako bibili ulit. Ang binibili ko lang ulit is yung pag nagustuhan ko siya. Tikman ko nagustuhan ko na. Ganyan. Okay. Actually, natutulong akong kumain ng mga ganyan-ganyan nung bumukod na kami. Ng mga... Yung mga ganun, mga masabaw na ulam. Kasi mahilig nga ako sa savory na pagkain. Yung, like yung mga adobo, humba, yan yung mga favorite kong kainin. Kaldereta, kalamansima. Hindi ko alam kung alam niyo yung kalamansima, pero baka yung nanay lang namin yung may alam nun. Pero para siyang pork steak na hindi. Oo. Parang ganyan. Ganyan yung niya. Para siyang beef steak, guys. Pero no pork, onion. No onion. No onions. Iba yung cut ng pork. Tapos marinated siya sa calamansi juice. Oo, yun. Kaya siya calamansi. Calamansi yung tawag ni mama doon. Parang tinuro ng boss niya dati na Chinese. Yan yung mga favorite ko na ulam. Tapos sikit, mahilig siya sa sabaw-sabaw. Actually, ayoko din ng sinigang before. Both baboy and bangus. Or bangus lang? Ayoko ng bangus kasi walang maghihimay. Kasi wala na si Ate Eden Wala maghihimay. Ayoko ng bangus. Pwede ka naman mag-boneless bangus na sinigang. Hindi kasi maganda yung itsura nun kapag yung daing yung nilagay mong sinigang Tsaka prone sa yung mawawasak siya pag niluto parang mo. Parang not usual na daing yung nilagay mo. Dapat yung
buo talaga Oo. na yung buong bangus na hinati-hati na Hinati-hati, ganun. oo. Ano lang, nagustuhan ko lang yung sinigang nung, naalala mo si Ate Inday? Ate Inday ba yun? Yung ano Yung na, kasama natin dito dati? yung helper natin dati, ang sarap nun magsinigang. Actually. Ang sarap ng Shoutout sinigang sa'yo, Ate niya. Inday. Ano siya, yung nakakakilig na sinigang. Oo, Ganun. sobrang asim. Pero hindi siya yung, yung hindi masarap na maasim. Malinamnam na Oo. maasim, ganun. Oo. Sa kanya ako na parang sa kanya bumalik yung love ko sa sinigang. Dahil nga doon magaling siya magluto ng sinigang. Kaya doon sa namin, sa bahay namin, laging may sinigang. Every week ata merong isang araw na may sinigang. Parang ang tagal na namin hindi nakapag-ulam ng sinigang. Sige, ma-request Ako nga, nga yan. magsisinigang nga ako. Ayun. Ay, hindi. Sikit na lang magsinigang. Ito. Siya na lang. Marunong na siya magluto kasi Ayan. hindi na ako nagluluto. Perfect. Tapos nagluluto siya ng tinola, ganyan. Luto siya ng... Yung nilaga, ako yung nagluluto ng nilaga. Nilagang baboy. Niluto. Kasi walang beef dun sa amin. Hindi ko alam kung bakit. So, yon. Mahilig ako sa mga savory na food. So, dapat wala silang sabaw. Okay. Oo. Unless it's supposed to have sabaw, di ba? Oo, yes. Oo. True. Okay. Next. Next. Okay. Being your own boss is not really as glamorous as you think. Actually, Diba? Lalo kung being wala... a boss, period, is not glamorous. Hindi. Joke ka. Kasi parang lalo nung pandemic, 'di ba? Parang yun Ano yan. bang context ng being Being your own, boss? Ito sa mga freelance freelance okay. workers, ganyan. So, ito naranasan ko rin to being my own boss as a freelance worker. Pero kung hindi ka disiplinado as a worker, it's not being your own boss is not as glamorous as you think. Pag sinabi mo kasi na ikaw yung sarili mong boss, pag ikaw kasi yung boss, pag hindi ka kumilos, walang kita. 'Di ba? Ikaw yung chief executive officer eh. So pag hindi ka gumalaw, hindi rin gagalaw yung makinarya. Kung ikaw yung sarili mong makinarya, pag hindi ka gumalaw, wala kang kainin. So for me, it's not, I used to fantasize about this being my own boss, kasi yung binibenta sa atin na being your own boss is gigising ka, pupunta ka sa coffee shop, pakit-kit ka doon, mag-work ka doon, ganyan-ganyan, ganun-ganun ka lang sa laptop, ganun. Pero ang hindi mo alam, it entails a lot of work talaga. A lot of work and a lot of responsibility. And with great responsibility comes baliktad. With great power comes great responsibility. So kung nabigyan ka ng power na hawakan yung sarili mong time, responsibilidad mo din na dapat mayroong mag-come out of that time na binigay sa'yo. Oo, true. 'Di ba? Kaso, ayun nga, hindi siya kasing glamorous kasi it will entail nga na ikaw talaga yung kikilos sa lahat. Ganyan. Siguro kung hindi mo pa nararanasan yun, parang okay, parang parang normal to fantasize about it. Pero pag nandun ka na, dun mo lang malalaman eh. Oo, dun mo marirealize na ay hindi pala to madali, ganyan na kasi meron akong era na ayun nga nag-freelance content writer ako. Ganon. So, nandun na tayo, hawak mo yung sarili mong oras, pwede ka magtrabaho kung kailan mo gusto. Pero kung magtatrabaho ka lang kung kailan mo gusto, magkakapera ka lang din kung kailan ka trabaho. Totoo. 'Di ba? Parang hindi siya hindi siya iba pa din yung yung salaried ka versus yung freelance. Dati talaga ang dream ko maging freelance, ganyan para work from home, ganyan pwede akong mag-travel habang nagwo-work ako. Pero having tried that in comparing it to being a salaried employee, na-realize ko na mas gusto ko salaried employee ako, ganyan. Kasi mas may structure yung buhay ko. Siguro depende to sa sa'yo as a worker. Ako kasi hindi ako disiplinado kung walang structure. So, kailangan may mag-impose sa akin ng structure para magtrabaho ako. Kailangan ko ng boss. Hindi pwede na ako yung boss kasi wala akong kwentang boss. Wala kang kwentang tao. Yes. Wala kwentang tao. Joke. Ayun. So, I can't be my own boss because I'm not an effective boss. So, kailangan ko ng mas sa akin. Of yourself. Oo. Yung maging boss ako ng sarili ko, hindi pwede kasi hindi ko kayang i-lead yung sarili ko. Yes. I need someone above me na kaya akong i-lead, kaya akong turuan, and I can look to for guidance. Kasi pag ikaw yung sarili mong boss, kanino ka hingi ng tulong pagkanda loko-loko na doon? Ikaw nga yung boss. You're the adult. There's no one else. So wala kang, 'di ba? Wala kang parang
ayun nga, mahihinga ng tulong, ganyan, yung mahihinga ng guidance. So, siguro nga, ayun nga, depende Depende sa'yo, sa tao. sa working style mo, kung paano ka Oo. bilang isang worker. Pero ako definitely not for me si being my own boss. Hindi, wala pa ako, and I'm not sure if I will ever reach that kind of, point in my life na kaya ko na maging my own boss. Pero at this point, hindi pa talaga. Kailangan ko ng mag-i-impose sa akin ng mga gagawin ko, ganyan, ng rules, ganyan, kailangan ko ng structure, guidance, para maging effective ako. Kasi so far, hindi ako effective as my own boss, ganyan. And yun nga, na-realize ko, hindi siya yung ina-idealize ko, yung ina-idealize ko na, pinantasize mo. Yung pinantasize ko na sa beach ako nagtatrabaho, ganyan. Actually, pwede naman pero pwede ka magtrabaho sa beach, pero nai-stress ka sa beach. Alam mo yun? Parang, parang hindi parang hindi match. Kaya ka nga nandun para mag-relax. Mag-relax, tapos magtatrabaho, di ba? Parang, no, it's not for me. It's not for everyone, I think. Oo. Ganyan. And, depende lang din siguro sa sa priorities ng tao. Like, kung ang priority niya is gusto niya lang mag-work, kung kailangan niya mag-work, and okay lang sa kanya na yung kapalit nun is magkakapera lang siya kung kailan siya nagtrabaho. Yun siguro okay lang. Pero kung yung like for example, yung meron kang monthly bills, yung iniisip natin na hindi all, parang pag salaried ka kasi alam mo na merong dadating at a certain period of time, right? Or certain point of time. Hindi katulad pag yung freelance ka, depende lang kung kailan ka nagtrabaho and kung paano, kung hindi ka nga disiplinado, ayaw mo, 'di ba? Tatamad-tamad ka, 'di ba? Tapos wala na 'yun, hindi ka na, and hindi naman pag nagtrabaho ka, may bayad agad, 'di ba? Hindi naman always ganon. So, kailangan hintayin mo pa. So, depende na lang din siguro sa kung anong kaya niyang i-risk at kung anong kaya niyang ma-attempt. Ganyan. Or kung, depende din sa kung anong responsibilities meron siya. Kasi, True. Kung may ka talaga, kung meron kang fixed responsibilities every month, hindi pwede hindi uubra yung pure freelance. Siguro, pwede kang mag-freelance, pero on top of a salaried job, ganyan siguro pang dagdag. Ibang side, or side hustle yan, pwede siya. Pero kung if you will rely on that kind of income, tapos may responsibilidad ka every month, hindi siya secure. And for me, hindi ako para mag-suffer sa ganong kind ng anxiety. Na, oh my God, may bayarin ako sa katapusan. Tapos hindi ako sure kung mababayaran ako ng client ko ng ganito. Kung meron akong pambayad. Diba? So parang masyadong maikli ang buhay para i-marinate mo yung sarili mo sa ganong klaseng stress. So, diba? Mag-swimming ka sa ganong klaseng stress. No, it's no for me. It's not as glamorous for me talaga as I've realized. Ayun. Okay. Okay, next kong hot take. Dog show yan, no? Ay, hindi naman. Pero feeling ko sa akin lang. Dapat may character screening yung mga gym instructors. Bakit? Kasi alam mo... what do you mean character screening? Sila? Dapat maayos silang tao. Alam mo, ang ugat nito. Kasi di ba nga, we're trying to be healthy and all that. And dumapo na talaga sa utak ko na hindi enough yung maglalakad lang ako. Kailangan may strength training or kahit siguro merong mag-guide sa akin. But lagi kong fear is yung mga gym instructor na pangit ugali. So, okay. When I say character screening, dapat sana yung talagang genuinely, sila, parang they care about yung mga clients nila. Hindi yung nandun lang sila para kumita. I mean, siguro yung iba naman talaga, nandun lang para kumita ng pera. Pero magpakita ka naman siguro sana ng care. Hindi yung, ang fear ko kasi, based sa past experience ko pag napupunta ako ng gym, kaya ayokong mag-gym Hindi naman dahil tamad ako Pangit lang mga tao sa gym. Kaya ayokong mag-gym kasi merong mga instructors na imbis na turuan ka nila, i-guide ka nila, i-motivate ka nila, minamak ka pa nila na para bang wala kang lugar doon kasi overweight ka. Kaya nga ako nandito 'di ba? So, dapat siniscreen nyo yung mga instructor nyo na hindi sila nang mamak ng mga gustong pumayat and gusto lang matuto sa kanila
Hindi lang naman gym instructor pwede rin naman yung mga boxing coaches na parang tambay lang sa kakaloka talaga. Kakaloka talaga. Kaya yung fear ko sa mga gym, sa mga ganyan paid classes, doon nagro-root kasi yung mga na-encounter kong mga, though hindi ko kayo nilalahat, meron talagang mga gym instructors na siguro sa mga nakita ko na talagang they genuinely care about yung well-being ng tinuturuan nila. Yung talagang mga experience ko lang is, alam mo yun, yung tinatawanan ako kasi hindi ko kayang mag-abs. Ayun mo yun, yung tinatawanan ako kasi hindi ko ma-perfect yung drill. Parang, di ba, nandyan ka nga para turuan ako, bakit mo ako minamak? Kaya, parang takot akong basically magbayad ng mga ganong classes. Kasi, ayun, screen nyo naman yung mga instructor nyo kasi lalong hindi gusto tuloy ng mga kliyente na mag-enroll sa mga classes that they offer. Kasi yung mga instructor nyo naman mga balasubas. I mean, sa totoo lang talaga na pakiko dyan sa biceps yung pangit na maugali mo. Diba? Parang I'm trying. Okay, hindi po kayang buhati ng magandang biceps ang masamang ugali. Oo, kasi andito nga ako para matuto sa'yo Wag mo to better myself. Yeah. Tapos, lahat naman start somewhere. Hindi naman ako day one kaya ko nang mag-pull ups. Diba? Hindi naman ganun. And kaya ko nang mag-boxingin yung isang boxingero nyo dyan. Hindi naman ganun. So, ayun, dapat may character screening sila kasi lalo na kaming mga, I mean ako personally, kaya ayoko mag-gym dahil dyan sa kanila. Makakahanap ka lang talaga ng mga gym na siguro may ganun na yung okay yung mga instructors nila. Siguro yung mga bagong gym. Siguro yung mga instructor pagod na rin sila sa buhay nila. Kaya they don't care about. Dito na lang ako para bilangin kung ilang jumping jacks na yung nagawa mo. Ganyan. So, ayun. Kasi wala, nade-discourage yung mga tao na pumunta at matuto. Kasi mga balasubas kayong lahat. Ayun lang. Ayun ang ang hot take ko. Dapat may character screening yung mga ganyan. Alam mo, I would like to add to that, no? If you're planning into doing a job that involves educating people, guiding people, coaching people, kung wala kang empathy, wag kang mag-coach. Wag kang mag-teacher, wag kang mag-educator, wag kang mag-trainer. Parang awa mo na. Okay? So, kung hindi mo kaya na panoorin yung isang tao na mag-fall, mahirapan, basically magkamali sa lahat ng ipapagawa mo sa kanya, wag kang magturo. Okay? Kasi ang trabaho ng teacher is teacher, coach, instructor, ganyan, is to cure ignorance. Bakit ka magagalit sa ignorance nung estudyante mo? Oo. 'Di ba? Kaya nga siya nandyan para matuto sa'yo. So, wag mo rin siyang i-expect na sa unang araw, sa unang take, makukuha niya kaagad. Natututo nga dapat naiintindihan mo na yung learning is a process. Ganyan. Yeah. Alam mo, medyo may usok din yung ilong ko dito sa issue na to, no? Kasi naka-encounter din ako before ng mga trainers na pinagtatawanan nga yung mga trainee nila. Na ito naman sa field ko naman to, not necessarily sa gym, pero sa field as sa medical coding, ganyan. Naka-encounter ako ng mga trainers na pinagtatawanan nila yung trainee nila. Halimbawa, recitation. O anong guideline ang dito ganyan. Tapos magta-try sumagot yung trainee or yung scholar, tapos mali. Tapos tatawanan mo. Parang hindi ko gets yung logic behind that. Siguro hindi ka wala kang gaanong training how to respond to that. So siguro it's a nervous tick na or parang coping mechanism mo, how to deal with yung mga tao ganong situation na nagkakamali. But it's not the proper way to respond to an incorrect question, an incorrect answer, ganyan, an incorrect response. Ganon. So, kung hindi mo talaga, alam mo, naniniwala talaga ako na dito sa education sector, anything na pagtuturo ang trabaho, hindi to dapat sa mga taong walang empathy. At least a basic understanding of what empathy is. Hindi mo kailangan maging super empath na kaya mo magbasa ng aura ng tao, ganyan. Yung yung kaya mo lang bang ilagay yung sarili mo dun sa kinalalagyan ng tinuturuan mo, ganyan. Kasi, ayun nga, kasi
kasama yan sa trabaho mo bilang nagtuturo. Kailangan ma-motivate mo yung tinuturuan mo na hindi, okay lang yan. Sige, try tayo ulit. Ganun, ganyan. Ganyan. So, yung, di ba? Parang tuturuan mo nga. So, parang, kung wala kang basic understanding ng concept ng empathy, wag kang magturo, wag kang pumunta sa profession na involved yung pagtuturo. Kasi yun yung basic skill dapat, empathy. For teaching, for me, yun talaga, kung wala kang ganun, hindi ka dapat maging, hindi ka dapat nagtuturo. So kasi, sa mga hindi naman sa hindi naman sa, yun nga, hindi sa tamad Hindi sa tamad. Nahihiya lang siguro mag-try ulit kasi napagtawanan, ganyan. Or, hindi sila nakakuha ng same motivation na tama yung ginagawa nila. Na parang on the way sila maging tama dun sa ginagawa nila. Yes. Ganyan. Kasi, ayun, most of the time, parang, kaya po di kami pumupunta sa gym. Kasi po yung mga tao nyo imbis na turuan kami, tinawanan pa kami. Alam mo yun din ang fear ko sa gym. Kaya ayoko sa gym. Kasi feeling ko, pagtatawanan lang ako doon. Diba? So, ba't ka pupunta sa lugar na mapapahiya ka lang? Diba? So, hindi sa tamad kami. Yung fear lang namin na gaganunin nyo ulit kami. Kasi we've tried. I've tried several times. And then siguro dahil lang, kasi yung experience ko na to sa boxing, nang nag-try ako ng mag-boxing. Kasi yung first experience ko, yun talaga ang galing. Kasi makaka-encounter ka talaga ng magaling mag-coach. Super galing talaga mag-coach. Yung hindi lang yung tuturuan ka, yung i-coach ka na, yung motivate ka niya, ito, tama yung form mo, ganyan. Tama yan, ganyan. Dapat kung ano yung masakit sa'yo, kung masakit sa'yo to, tama yung ginagawa mo, ganyan. Yung alam nila mag-motivate ng tao. Tapos yung next na napuntahan ko parang kinuha lang sa labas tapos nilagyan ng napadaan, tas may abs, tas nilagyan ng boxing gloves. Ayun, hindi siya para lang, yung pawisan ka lang ganyan. Hindi. Kailangan may kasamang willpower yon na namamatay dahil nga hindi nyo naman parang pinagtatawanan nyo lang kada magta-try kami. Or magta-try yung taong yun. So yun, dapat may characters. Dapat mataas ang score nyo sa empathy. Alam mo, ganyan ang screening namin sa mga scholars namin. Meron kaming character screening. Oo, dapat may ganyan. May character screening. Kasi, lalo na pag yung ganyan, yung kailangan mo, part ng trabaho mong is may impact ka sa ibang tao. True. Ganyan. Kasi kung ka lang naman, kung like, for example, coder, yung yung transcriber, 'di ba? Hindi mo naman kailangan every time makipag-usap ka sa mga tao, 'di ba? Kasi output based naman 'yun. Yun siguro okay lang kahit walang character screening, kahit serial killer pa gawin mo noon, okay lang. Pero pag yung meron kang kailangan kausap na tao, kailangan i-screen nyo din. True. Agree. True. Ayan, yun yung hot take ko. Okay. Hindi ako mag-gym hanggat may balasuba sa gym. We'd rather just try in the privacy of our own spaces. Bibili na lang ako. Bibili na lang siya ng gym. Instructor. Ayan. Next. Ayun. Ay, ako na ba? Okay. Following your passion is bad career advice. Okay, sige. Expound. Okay, aminado ako a few years ago, ito yung advice ko sa mga tao. What would you tell people, what career advice would you give to people? Sabihin ko, follow your passion. A few years ago. But ito, now that I'm older and now that I've learned a lot in the past few years, agree na ako ngayon na it's one of the worst career advice that you can give to people. Ganyan. Lalo na sa state ng economy natin ngayon, guys. Siguro following your passion will be good career advice if you have generational wealth. As in, meron kang cushion. Yeah. If you have the luxury to fail at your passion. Pero kung ikaw yung katulad ka lang din namin na pangkaraniwang Pilipino na meron kang mga responsibilidad, meron kang mga binabayaran, meron kang kailangang i-meet sa financial obligation, ganyan. Hindi ubra yung passion. Hindi talaga. As in,
I realized that as an adult, siguro late 20s, na naisip ko, ay okay, yung passion itatabi ko muna. Kasi hindi pwede. Kasi ano talaga guys, doon na lang tayo sa totoo, no? Sa passion, kadalasan walang pera. Oh. Diba? Sa totoo na lang tayo, kadalasan wala dyang pera, kadalasan hindi ka mabubuhay sa passion. Kaya nga sabi ko, dapat may kutsyon ka, generational wealth. Diba? So, carry. O sige, meron kang pag nag-fail ka ba dyan, may kakainin ka ba next month? Kung oo, go. Sige, follow your passion. Pero kung ang sagot mo, kung nag-fail ka dyan sa passion mo, may madadamay ba? Magsasuffer ka ba? Meron ka bang mga responsibilidad na hindi mo masasagot? Kung sagot ay oo, wag ka muna mag-passion. Doon na muna lang tayo sa totoo. Maging practical muna. Build something that will pay for your basic needs, will pay for your family's needs, or whoever you're with sa buhay, no, na maging stable muna. And then passion is just always there. Pwede mo naman siyang habulin kapag okay ka na. Yeah, which is what happened to me. Ganyan, I gave up passion mid to late 20s, ganyan. Kasi na-realize ko na hindi talaga pwede muna yung passion tayo kasi nga meron tayong ibang responsibilidad. So, nag-try muna mag-build sa ibang bagay. And then, pinalad naman, after a few years, nabalikan ko yung passion ko and it was given to me in a very sobrang ganda nung na-achieve ko. Kasi nung binalikan ko siya, ready na ako na mag-fail na. If ever habulin ko to, mag-fail ako, okay lang kasi stable na ako, ganyan, meron na akong fallback. So, ayun, mas maganda guys mag-pursue ng passion kung alam mo na kung alam mo na meron kang luxury to fail. As in, hindi ka kasi it's avoiding unnecessary stress na pag inuna mo kasi yung passion mo tas wala kang fallback, 'di ba? Parang sineset up mo lang yung sarili mo para mag-fail talaga. So, ayun, for me, ako ang best advice na nakuha ko about this is nanggaling siya kay Sir John Orania. Kung nanonood ka man dito, shout out sa'yo. Filipino entrepreneur to, si Sir John. Ang advice niya is don't quit your day job. Okay, use your day job to fund your dream job. So, ayan. So, ayun siya. Parang kinip niya yung 9 to 5 niya and then pag wala siya sa 9 to 5 niya, binibuild niya yung gusto niya na kanya. So, ayan. Parang for me, it's a brilliant idea, no? Kasi maraming oras sa isang araw. It's just, parang depende sa'yo kung paano mo siya gagamitin. True. Ganyan. And I agree, okay, hindi lahat tayo pare-parehas ng 24 hours. Totoo naman yan. Kasi yung iba sa atin, merong ibang iniintindi. May sitwasyon sa buhay na maybe time consuming. So, siguro mag-work lang to sa mga single, pero sige, nandun na tayo. Pero, alam mo yun, naniniwala na talaga ako ngayon sa kung gusto may paraan. Yun talaga. So, ayun, for those who are, young, kung may generational wealth kayo, okay, I've been throwing these words around for a bit now. Totoo naman, kung meron kayong cushion, edi go, follow your passion. Pero kung wala, okay lang din na mag-build muna kayo ng stability bago kayo mag-passion. Kasi yung passion na yan, nandyan lang yan. Hindi naman kayo iiwan yan. Okay. True. Yun. So, pwede nyo siyang balikan, pwede nyo siyang i-revisit pag okay na kayo. I guess sa akin lang hindi mo naman always kailangan pumili. Like, one or the other. Hindi naman always ganon. Like, kung pinili mo yung day job mo, hindi naman Ibig sabihin nun gone na forever and si ever, passion. amen, yung passion mo. And yun nga, pwede mo pagsabayin, di ba? And hindi naman kailangan all the time all in, di ba? Yes. Sa passion, like, yun nga, kailangan mo, you have to be practical about it, di ba? Kung wala kang generational wealth, again, kung wala ka namang pera, kasi paano ka magpa-passion kung patay ka na? Sa'yo na naman. Wala talaga ibang choice. Wala ibang choice Di, paano ka magpa-passion kung sarili mo, hindi mo, di ba, hindi ka okay, basically, as a person para mag-passion. Di ba? So, ayun, and I guess lang din, ako kasi parang, feeling ko lang, always na-villainize yung 9 to 5 na job. Parang laging negative. Parang yung connotation sa 9 to 5 job. Like parang basic bitch ka kung 9 to 5 person ka. Hindi. Bukod doon, parang laging kontrabida sa
buhay mo yung meron kang 9 to 5 job. Is what I'm saying. I understand. So parang laging masama basically na meron kang 9 to 5 job at hindi mo inaano yung passion mo. Mhm. Yung ganun kasi parang feeling ko yung mostly thinking ng mga tao na ay dapat hindi ka 9 to 5, dapat may sarili kang business, dapat may ganyan. So parang navivilinize tuloy na parang masama na meron kang normal day job. Right? And parang siya, parang hindrance siya sa diba, to whatever you want to do in life. Pero para sa akin hindi eh. Kasi diba parang yun eh, parang yun yung enabler mo eh. No, stepping stone. Oo, enabler mo para gawin yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. True. Right? So, let's not view our 9 to 5 jobs as ganda naman. Yung ganun. Kasi lalo siyang nag-i-eat away to the parang lalong ayaw mo tuloy gawin yung basic. Well, technically, kailangan mo siyang gawin kasi nga part ka ng, di ba, empleyado ka, salaried ka and all that. Pero lalong hindi ka motivated. Ganyan. And you parang magiging hindrance lang siya if you make it a hindrance. Like yung parang laging lahat ng rason mo is dahil may 9 to 5 job ka. Yun nga, sabi mo nga, if gusto, may paraan. True. Right? Kung talagang gusto mong mag-passion and gusto mong gawin yung lahat ng hobbies mo outside work, hindi naman all the time, kumbaga, nagka-clash yung kailangan mong gawin sa work at saka yung hobbies mo. Right? So, yun nga, wag nating i-view yung basically, nagbabayad ng passion natin as something na, yun nga, yung parang villain ng buhay mo, yung 9 to 5 job mo, na parang, bakit, na parang bang sinisi mo na, ikaw naman nag-apply dito. Bakit mo sinisisi na kailangan magtrabaho ka dun sa work na yun. And yung nakuha mo naman dun is yung same money that feeds you, same money that funds your iced coffee, your passion, 'di ba? Pambayad mo ng pickleball court, 'di ba? Pickleball court. 'Di ba? So parang 'yun, feeling ko lang lagi siyang navivilinize kasi ako as a forever employee talaga, as in pro-employee. Pro-employee talaga yan siya. Ka talaga ako kasi, yun ang pangarap ko lang talaga sa buhay, maging empleyado talaga eh. Yan, empleyado party list yan siya. #empleyado party list. Empleyado party list. Iboto. Number 7 sa balota. Ayun. So, parang talaga, hindi talaga siya laging... Yeah, I get what you're saying na diba? Marami ako nakikitang content na ganyan na parang kontrabida yung pagkakaroon ng 9 to 5. Right. Parang yun yung nagkikip sa'yo para yung... To your best life. To live your ganyan. best life. Okay, ganyan. Alam mo, meron akong moment na ganyan ang tingin ko sa trabaho na parang, ito na naman, I have to do this, ganyan. Pero if you shift your mindset to, okay, kailangan ko tong gawin para magawa ko to. Kanya, parang if you view your 9 to 5 as your stepping stone, enabler for you to reach your dream life, then the game changes eh. Kasi isipin mo, okay, sige, pag ginawa ko to, magagawa ko to, ganyan. Parang instead of being tired, exhausted by your 9 to 5, be energized by it na parang okay, dahil meron akong 9 to 5, okay, hindi ko naiisipin yung ito, pwede kong gawin ito. Oo. Diba? Kasi dahil nga sa 9 to 5 mo, nagagampanan mo yung responsibilidad mo, at dahil nagampanan mo yung responsibilidad mo, pwede mong gawin ngayon yung gusto mo. Diba? So, parang, diba, do you see parang ako nagtuturo sa parang ako nagtuturo sa, do you see the difference in the mindset? Diba? Parang, yeah, i-view mo siya as parang, okay, treat your 9 to 5 as your parang fund or trust fund, or what do you call it? Enabler nga. Enabler na para magawa mo yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Yes. Diba? And 9 to 5 is just what? 8 hours in a day? Ilan ang hours natin? 24? And it's, hindi naman din yun, lahat yun dedicated lang sa sa company mo. Kasi for sure, meron ka rin natututunan doon. Nagka-character building ka rin doon. So, kumbaga, meron ka rin namang nakukuha out of it. Yes, so, exactly. Ayun, so, lang siya, parang for the longest time, parang laging villain ang ang it's day job. It's not stealing your soul, you guys. So, parang,
Kasi pag ayun nga, you can't view it as a soul stealer if you're also getting something out of it. It's a transaction, 'di ba? Parang mindset shift talaga. Mindset shift. Kasi talaga, parang yung nilalabas kasi ng yung environment kasi, social media and all that, 'di ba? Parang yung best life lagi template is wala kang 9 to 5 job, meron kang passive income, ganyan. And hindi naman siya overnight okay, sige, ayoko na mag 9 to 5 kasi parang villain yun. Parang hindi dapat ganon para mag best life. Hindi ganon yung dapat mindset. And guys, simplehan na lang natin, no? Kung ginalingan ko at maganda yung ko, for example, maganda yung performance ko sa work, di mas malaki bonus ko. O di mas marami akong mabibiling time sa pickleball court. No. Di ba? Pickleball ka ba? Hindi. Very uso lang ang pickleball kasi. Okay. Malapit na, in-invite na ako parang ayoko. Ayaw mag-try. Ayaw mag-badminton na lang tayo ulit. Sabi ko, sama ako, inom akong ice coffee dyan sa gilid. Ayun. Actually, may nag-invite din sa akin ng pickleball, pero hindi ko kasi... Hindi ko magets pa yung niya, yung mechanics niya. So, para siyang tennis na maliit, ganun? Para siyang, and then para siyang table tennis na malaki. Okay. So, it's the real tennis, it's the middle of the real tennis and the table tennis. Hindi ko alam kasi hindi ko naman binasa yung rules. Pero merong Pero yung itsura niya kasi... 'Di ba? Oo, pero merong rules din, like yung mga palo, ganyan, merong rules, merong hindi pwedeng palo, ganyan. I don't know. Okay. So mag-badminton na nga lang tayo. Oo. At least yung kabisado na natin. Ayun. So, ayun nga yung sinasabi ko. So, kung mas magaling ka sa work mo, mas maraming, 'di ba, bonus, o mas marami kang pwedeng gawin. Yeah. Right? Simplehan na lang natin yung mga natin. Kasi 'di ba, at the end of the day, ang inaano naman natin is kailangan natin ng basically pera to fund ourselves for our passion, 'di ba? So kung kailangan mo ng pera at wala ka namang extra dyan, wala ka namang naitagong Yamashita treasure dyan. So, at wala ka namang minana. 'Di ba? So yun, ganun natin i-view yung, although hindi naman ako hipokrita na oh my God, I love my job every day. Hindi naman ganon. Hindi. It's not possible. Tao lang din ako, nadadarang. At natutukso din ng kama. So, diba? Okay. It's not always a good day at work. Yeah, that's the reality. But that doesn't mean na one bad day doesn't mean you hate your job forever. Yes. So, ayun nga, mindset shift, ganyan. And like yung na-mention mo kanina, template of a best life. It's not. Hindi siya. Guys, template, okay, hindi siya required. True. Okay, it's not for everyone. Hindi naman one size fits all. Yes. No, na hindi porket ako, I would say right now I'm living my best life and I have a 9 to 5. Well, 7 to 4, pero kasi yun yung shift ko. Pero alam mo yun, I still would consider that I'm living the best life compared to all those previous years, compared to my year 1 to 35. Ilang taon na ba ako? Basta year 1 to 30 plus. Basta yung mga previous years na nabuhay ko, for me, this is the best one so far. Okay? And hindi naman ako, may 9 to 5 ako. Hindi ako yung nagta-travel lang, ganyan, na alam mo yun, na iba-iba kasi tayo ng definition ng best life. So, don't let the template being shown to you on social media na dapat iyon. Hindi yun required, guys. Okay? So, we build what we think is the best life for us. So, ayun nga, wag nating i-villainize yung ating 9 to 5 kasi yan yung nagpapakain sa atin. Diba? Yan yung nagpa-provide sa atin. Ganyan. Yes, I understand na, nagpo-provide sa akin yan kasi tinatrabaho ko. Yes, I understand. But you also have to acknowledge na yung opportunity na yun is binigay din sa'yo, ipinagkaloob din sa'yo. So, it's not all you. Yeah. Right? Parang there are forces in the universe that unified para malagay ka doon. So, di ba, parang ano ba yung mahirap sa pagiging grateful? Diba? Dami ng sakasakay. Dami ebas. Pero one last na lang siguro, ang favorite ko na na shift sa mindset is yung they change work-life balance to work-life integration. Ay, perfect! Work-life integration. Kasi diba, pag sinabi natin work-life balance, pili ka lang. Pili ka para balance sila. Pero pag integrate, parang i-mix mo sila, you marry them together, you integrate what's your work and what's your life para, di ba, parang yung work mo,
Sinayaw na lang. Interpretative dance na. But I love that idea. Work-life integration. Work-life integration. I-decommission na natin ang work-life balance kasi ang hirap i-balance. Ang hirap i-balance sa totoo lang. Yeah, it entails ka na pili ka lang. Yeah. Which is, bakit hindi pwedeng sabay? Diba? Pwede naman. Okay, wait lang wait Okay. lang. Check ko lang kung ano nangyari. Okay, all good. 5 minutes na lang. So, isa na Okay. lang ang ano natin. Ayan, work-life integration. Work-life integration. Last Sino na lang. Ikaw na. Ako Last na. Last na ano ko na hot take ko ay dapat mag-trade ng isang subject. Pili na lang kayo kung anong subject sa school ng self-defense. Ay, perfect Feeling yan. ko alam ko ang pipiliin mo na iti-trade. Math. Kasi kapag inatake ka, anong gagawin mo? 1 plus 1 equals 2. Oh, hindi pwede. Cosine, sine, cosine, tangent. Di ba? Inahabol ka na ng mag-aatake sa'yo. Anong gagawin mo? Find the X? Kuya, 2 plus 2 muna. Yun, feeling Alam mo siguro sa math, itigil na natin siya sa grade 6. Sa elementary. high school. Tama. Pwede siguro, hindi high school kasi dapat doon ka na nagde-develop ng ng physical Pwede skills. Kasi yun yung parang optimum Sige. Ay, hindi, sige, wag na lang. Wag na lang trade ng isang math. Wag Siguro, na lang magtanggal na lang. integrate sa PE. Oo. Yan. Imbis na maglaro tayo ng Patin- volleyball, Yan. mag-ano tayo? Self-defense. Self-defense. Oo. Oo, May that's very self-defense useful. training tayo sa... Hindi kahit nga isang school, yung PE na lang palitan ng self-defense. Grabe, isang year, no? Hindi, yung integrate sa PE, 'di ba sa PE? Sasama lang. Oh, 'di ba PE, imbes na yun nga, yung sport, a certain sport ang ituturo mo sa PE, self-defense. Oo, yan. Yan. Hot take ko yan. Para matuto tayong lumaban True. sa corruption. Charis. Hindi, yan. Oo. Basic yan eh. Oo, dapat- Survival skill. Dapat yan siya ituro talaga. Oo, Kasi para tayo, para safe. Para safe no? Pero meron kang kinarate chop din. Kinarate chop mo sa leg. Ayun. Ang hot take ko. alam mo, agree, ganyan, na sa kahit integrate sa PE, hindi kailangan magtanggal Mag-trade. na sa, hindi kailangan mag-trade. Pero gusto Although, niya. yeah, I would have loved to trade math, pero, kasi, may may use din kasi yung math, kung totoo ganyan. Tsaka preparation kasi siya sa college. So, siguro sa PE, siguro pwede siyang ipasok. Kasi hindi naman, di ba, kung ang goal ng physical education is to teach yung yung benefits ng physical activity, why not Sama na rin natin. Diba? 2 birds, 1 stone muna sila na yung benefits ng physical activity plus yung knowledge to defend yourself. Ganyan. Pag sa mga, kasi hindi mo rin masasabi, di ba, na lalo na yan. Maganda ituro yan sa high school kasi 'di ba pag college ka na, 'di ba expected doon, independent ka na eh. So diyan 'yun, 'di ba? Maraming horror stories diyan sa mga hold up na mga college kids, mga at saka bukod doon, very very vulnerable sila sa mga masasamang loob. True. Lalo na yung mga bata, True. yung mga ganyan high school, college, ganyan. Yan. So, yan dapat may self-defense training. Yan. Kahit basic lang, ganun. Basic lang. Oo, yung talagang kaya lang nila na may pagtanggol yung sarili nila when the occasion arises, 'di ba? Parang ayun, yan, not a bad idea. Propose namin yan, imbis na magluto ng puto. Joke. Hindi, okay naman yun. Ayun, chores. Masarap naman yung puto kasi Tama din. kakainin pagkatapos. Tama din naman yun. Dapat natuto ka rin naman dapat magluto. Tama rin naman yun. Ano na lang, magtahi ng apron. Kasi hindi naman lahat gagamit ng apron. Tama. Ayan. Nakakalurks. So kung pagkain tayo kay Rian, self-defense, definitely din yan. Kailangan din yan. Yes. Sa needed life skill. Ayan. Last na yon. Wala na tayong time. Wala na ba talagang time? Wala na talagang time. Okay. Wala 59, na. 59 minutes na. Wag na tayong mag-overtime. So, time's up na ulit ang June Flaming Hot Chicks. Ayan. So, Sana. Feeling ko, meron tayong mga na-share dito na marami naman silang natutunan. Oo, actually. Ayan. True. Alam mo,
ang galing ko dun sa naisip ko na don't villainize the 9 to 5. Galing ko dun. Very work-life integration. profound tayo doon. Bumalik na yung profoundness after ilang months. 6 months. Ay, 6 months? Kasi 8 months pa lang tayo. Kasi yung second episode lang yung profoundness eh. Oo. Doon lang siya lumabas. Teka, October, November. 8 months, tama. Ayan. So at least bumalik na yung profoundness and meron kayong natutunan sa amin. At hindi naman kami puro nagreklamo ulit dito, ganyan. Although, given na naman yun. Pero at least nga, ayun, yun na lang may offer namin yung words of wisdom na mapupulot nyo dito. Yes, bilang we are at the end of the episode, ang i-comment natin ay work-life integration. Okay. Perfect ka dyan. Hashtag work-life integration. Diyan kung umabot ka sa puntong to, maraming salamat sa pagsama sa amin sa another episode ng Flaming Hot Chicks. See you sa next month. Wait lang. Like, comment, share, subscribe, follow, and everything else. Okay? So, see you sa next. Magrereklamo ulit kami next month. Okay? Mag-iipon muna kami ng angst. Okay? So, that's it. Thank you so much, guys. Bye!